Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwentong aantig sa ating mga puso at susubok sa ating mga pananaw. Sabi nila, ang pera ay may kapangyarihang magbago ng buhay, pero paano kung ang pagbabagong ito ang siya ring magiging salamin? Isang salamin na magpapakita ng tunay na kulay ng mga taong pinakamalapit sa iyo. Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Hiraya. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya manalastas habang hawak ang maliit at lukot na papel ng lotto ticket. Sa harap niya, sa maliit na screen ng telebisyon, dahan-dahang lumabas ang huling numero sa bola. 6, 14, 23, 38, 41, at ang panghuli, 19. Paulit-ulit na tumakbo ang mga numero sa kanyang isipan. Inihahambing sa mga numerong nakasulat sa tiket na halos 1 linggo nang nasa loob ng kanyang pitaka. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo. Humina ang tunog ng electric fan sa kanyang tabi at tanging ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib ang kanyang naririnig. Tumama siya. Hindi 10,000, hindi 1,000,000, 250 milyong piso. Isang halaga na hindi niya kayang bilangin sa kanyang mga daliri. Isang halaga na kayang bumili ng lahat ng pangarap niya para sa kanyang pamilya. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man ito tuluyang mamukadkad, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa nakaraan. Isang hapong mainit at puno ng sigawan. Ang kanyang ama at mga tiyuhin halos magsabunutan sa harap ng kabaong ng kanilang ina, ang kanyang lola. Nag-aagawan sila sa isang maliit na piraso ng lupa sa probinsya. Nanginginig ang mga ugat sa leeg ng kanyang ama habang isinusumbat ang mga naitulong nito. Sumasagot ang kanyang tiyo ng mga salitang kasing talim ng patalim. At sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang kanyang lola, napahawak sa dibdib, dahan-dahang bumagsak sa sahig. At sa isang iglap, ang away para sa pera at lupa ay napalitan ng isang katahimikang nakabibingi. Huli na ang lahat. Napailing si Hiraya. Pilit iwinawak ang mapait na alaala. Hindi ito biyaya. Kung hindi siya mag-iingat, isa itong sumpa. Isang sumpa na sisira sa kung ano man ang natitira pa sa kanilang pamilya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Walang dapat makaalam. Kahit sino sa kanila. Kinabukasan, bumili siya ng bagong SIM card. Hindi siya nagpunta sa opisina ng loto. Sa halip, nag-online siya at naghahanap ng isang abogado na kilala sa pagiging mahinahon at diskreto. Nakita niya ang pangalan ni Attorney Gabriel Reyes. Sa litrato, mukha itong mapagkakatiwalaan. Gamit ang bago niyang numero, tinawagan niya ito. Attorney Reyes speaking, sagot ng isang kalmadong boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Hiraya. Attorney, hindi ko po sasabihin ang pangalan ko, pero may itatanong lang po sana ako. Paano po ba ang proseso kung gusto kong kunin ang isang malaking halaga sa pamamagitan ng isang anonymous trust fund? Natahimik sandali ang abogado. Miss, depende yan sa sitwasyon, pero posible yan. Ang tanong ay, bakit? Hindi sumagot si Hiraya. Paano niya ipapaliwanag na ang pinagtataguan niya ay hindi mga masasamang loob, kundi ang sarili niyang pamilya? Naiintindihan ko. Tila nabasa ng abogado ang kanyang pag-aalinlangan. Privacy. Huwag kang mag-alala. Iyan ang trabaho ko. Ang protektahan ng kliyente ko, hindi lang ang kanyang pera. Gumaan ang pakiramdam ni Hiraya. Nag-set sila ng isang lihim na pagkikita. Pagkatapos ng tawag,
Itinapon niya ang SIM card. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, binuksan ni Hiraya ang kanyang telepono. Tinitigan niya ang listahan ng mga kontak. Nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid, Kuya Brando. Sunod, ang asawa nito, Ate Celeste. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap. Puri ng puri si Celeste sa bago nitong branded na bag. Sabay tingin sa luma at gasgas ng leather bag ni Hiraya. Walang salitang binitiwan, pero ramdam na ramdam ni Hiraya ang pangmamaliit sa mga titig na yon. Nilagpasan niya ang iba pang pangalan, mga pinsan, mga tiyahin. Bawat isa may kaakibat na alaala ng paghingi ng pabor, ng pagpaparinig tungkol sa mga bayarin, ng mga reklamong walang katapusan tungkol sa hirap ng buhay. Kailan nga ba ang huling beses na nagkamustahan sila na hindi nauwi sa usapang pera? Isang pait ang gumuhit sa kanyang puso. Ito ba ang pamilya? Isang listahan ng mga obligasyon? Napapikit siya ng mariin. Ang 250 milyong piso ay hindi lang pera. Ito ay isang pambukas ng pinto. At natatakot siyang makita kung anong klaseng mga halimaw ang papasok kapag binuksan niya ito. Ngunit paano kung isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan? Isang ideyang mapanganib, masakit, ngunit para sa kanya, kailangan. Paano kung bago niya ipakita ang kayamanan, ipakita muna niya ang kahirapan? Paano kung sa halip na siya ang bigay ng bigay, siya naman ang humingi? Isang eksperimento, isang pagsubok. Tumingin siyang muli sa screen ng kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi na pag-aalinlangan ang nakikita niya sa mga pangalan, kundi isang hamon. Titingnan niya kung sino sa kanila ang sasalo sa kanya kapag siya ang nasa ibaba. Titingnan niya kung ang pagmamahal ba nila ay may katumbas na presyo. Dahan-dahan siyang bumangon. Pumunta siya sa harap ng salamin at tinitigan ang sarili niyang refleksyon. Ang babaeng nakikita niya ay pagod at puno ng takot. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy ng determinasyon. Isang mapait na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Magpapanggap siyang nawalan ng trabaho. Magpapanggap siyang gipit na gipit. At hihingi siya ng tulong. Bago niya ibahagi ang biyaya, kailangan muna niyang bilangin kung ilan ang demonyo na nag-aabang sa kanyang paligid. Kinailangan ni Hiraya ng isang buong araw para ipunin ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Ang pagsisinungaling ay hindi natural sa kanya, lalo na sa sarili niyang pamilya. Ngunit para sa kanya, ang kasinungalingang ito ay isang masakit na operasyon na kailangang gawin para tanggalin ang cancer ng pagdududa sa kanyang puso. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang Kuya Brando. 3 beses munang nagring ang telepono bago ito sinagot. O bakit? Bungad nito, walang bakas ng anumang paglalambing sa boses. Tila na istorbo pa siya sa kung ano man ang ginagawa nito. Kuya, panimula ni Hiraya, pinipilit na manginig ang kanyang boses. Pasensya na sa abala. May problema kasi. Problema? Anong problema na naman? Huminga ng malalim si Hiraya. Natanggal ako sa trabaho, kuya. Isang sandaling katahimikan. Inaasahan ni Hiraya ang kahit kaunting simpatya, isang tanong kung kumusta siya. Ngunit ang sumunod na narinig niya ay isang mapanghusgang buntong hininga. Ano ang sabi ko sa'yo? Yan kasing trabaho mo, hindi sigurado. Sana nakinig ka na lang sa akin noon pa. Ngayon? Anong plano mo? Napalunok si Hiraya sa pait. Kaya nga ako tumawag, kuya. Medyo gipit talaga ako ngayon. Kakailanganin ko sanang humiram ng mga 50,000. Pang-down lang sa isang maliit na apartment at panggastos habang naghahanap ng bago. Narinig niya ang pagtawa ng kanyang kapatid sa kabilang linya.
Isang tawang walang saya. 50,000? Hira, alam mo namang marami rin kaming gastusin dito. Katunayan nga, nag-down na kami ni Celeste para sa bagong kotse. Alam mo na, kailangan para sa mga bata. Parang may bumara sa lalamunan ni Hiraya. Kotse. Ganun ba kuya? Sige, pasensya na ulit sa abala. Maghanap ka na lang agad ng trabaho. Yun ang solusyon dyan, hindi ang pangungutang. Sabi nito bago ibinaba ang telepono. Hindi na nakasagot si Hiraya. Nanatili siyang nakahawak sa telepono, nakatitig sa kawalan. Hindi na siya nagulat. Pero bakit mas masakit pa rin kaysa sa inaasahan niya? Sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, si Celeste naman ang tinawagan niya. Mas malambing ang boses ng kanyang hipag, ngunit mas matalas ang mga salita. "Oh, Hira, napatawag ka?" Inulit ni Hiraya ang kanyang kwento, ang kanyang kasinungalingan. Narinig niya ang isang madramang pagbuntong hininga mula kay Celeste. "Ay nako, Hira, kawawa ka na naman. Pero 50,000? Malaking halaga yan. Pang-tuition na ng mga bata yan. Alam mo ba? At saka, kailangan mo ring matutong tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi habang buhay, may tutulong sa'yo." Pagkatapos ng maikling sermon tungkol sa pagiging responsable, magalang na nagpaalam si Celeste. May idinahilan na kailangan niyang asikasuhin ang mga bata. Nang ibaba ni Hiraya ang telepono, isang patak ng luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Doon siya naupo sa dilim ng kanyang kwarto, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang resulta ng eksperimento ay malinaw pa sa sikat ng araw. Para sa kanila, siya ay isang abala, isang problema, isang responsibilidad. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagkadismaya, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Ang kanyang tiya Dalisay, ang kapatid ng kanyang ina. Isang simpleng guro sa public school na halos hindi na niya nakakausap. Ang mensahe, "Hija, okay ka lang ba? Nakarating sa akin ang balita. Pumunta ka rito sa bahay. Nagluto ako ng paborito mong sinigang." Ang bahay ni Tia Dalisay ay maliit at simple lang. Nakatayo sa isang tahimik na kalye sa bayan ng Pag-asa. Gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ang ilang bahagi nito, ngunit ang halamanan sa harap ay puno ng mga namumulaklak na orkidyas at gumamela. Isang testamento ng pag-aalaga ng nakatira dito. Pagpasok ni Hiraya sa maliit na tarangkahan, naamoy niya agad ang pamilyar na samyo ng sinigang na baboy, ang kanyang paborito noong bata pa siya. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Tia Dalisay, isang babaeng may malumanay na mukha at mga matang laging may bakas ng ngiti kahit pa binabakat na ng panahon ang mga gilid nito. Walang tanong, walang panghuhusga. Isang mahigpit na yakap agad ang isinalubong nito kay Hiraya. "Hija, mabutit dumating ka." Mahinang bulong nito. "Halika, kumain ka muna. Huwag mong masyadong dibdibin ang mga problema." Sa hapagkainan, habang sumisimsim ng mainit na sabaw, naramdaman ni Hiraya ang isang kakakaibang ginhawa na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, sa simpleng kusina ng kanyang tiyahin, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas sila ng pinggan, doon lang naglakas loob magtanong si Tia Dalisay. "Ano ba talaga ang nangyari, Hira?" Muling isinalaysay ni Hiraya ang kanyang kasinungalingan na may kasama ng totoong emosyon ng sakit at pagkadismaya. Nakikinig lang ang kanyang tiyahin, paminsan-minsan ay tumatango, hinahaplos ang kanyang likod. Nang matapos siyang magkwento, pumasok si Tia Dalisay sa kwarto nito. Pagbalik may dala itong isang maliit at luma ng brown na envelope. Nanginginig ang mga kamay nitong iniabot iyon kay Hiraya. "Hija, pasensya ka na. Ito lang ang maitutulong ko sa ngayon.
sabi nito, halos pabulong. Binuksan ni Hiraya ang envelope. Sa loob, naroon ang mga luma at tupi-tuping pera. Binilang niya, 50,000 piso. Eksakto sa halagang sinabi niya, "Tiya, saan po galing ito? Alam ko pong wala kayong ganito kalaking ipon." Nagtatakang tanong ni Hiraya. Ang puso niya'y nagsisimula nang kumabog sa isang halo ng pasasalamat at pag-aalala. Ngumiti si Tia Dalisay, isang nangiting may bahid ng lungkot. "Matagal ko nang ipon yan. Para sana, sa pagpapaayos ng bubong. Pero mas mahalaga ka kaysa sa anumang bubong sa mundo." Itinaas nito ang kamay at itinuro ang tenga nito. Doon napansin ni Hiraya na wala na ang maliit na hikaw na perlas na laging suot nito, ang tanging alaala na naiwan mula sa kanyang yumaong asawa. At isinangla ko na rin muna yung hikaw ko. Pwede ko rin namang tubusin kapag nakaipon ulit. Parang may kung anong mainit na bagay ang biglang bumara sa lalamunan ni Hiraya. Napatingin siya sa pera, tapos sa mukha ng kanyang tiyahin. Sa mundong puno ng mga kondisyon at kalkulasyon, narito ang isang taong handang ibigay ang lahat nang walang pag-aalinlangan. Ang isang taong pinakakonti ang meron ay ang siyang pinakamaraming naibigay. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Salamat po, tiya. Maraming salamat. Pangako po, babayaran ko po ito sa inyo. Doble pa po." "Ano ka ba?" sagot ni Tia Dalisay habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Pamilya tayo. Hindi kailangan ng bayad sa pagtulong." Sa mga salitang yon, naramdaman ni Hiraya ang matinding konsensya sa kanyang pagsisinungaling. Ngunit kasabay nito ay isang matinding pag-asa. Mayroon pa pala. Mayroon pang natitirang ilaw sa kadiliman. Habang naghahanda siyang umalis, dala ang sobre ng pera na parang mga nagbabagang uling sa kanyang kamay. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Tia Dalisay na nakapatong sa mesa. Sabay silang napatingin sa screen. Isang pangalan ang umilaw dito, Brando. Sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ng kanyang tiyahin. Ang malumanay ng ngiti ay biglang napalitan ng takot. Ang mga mata nito ay nanlaki at sa isang mabilis na kilos, kinuha nito ang telepono at pinindot ang ignore. Pagkatapos ay mabilis itong itinago sa bulsa ng kanyang duster na para bang isa itong ipinagbabawal na bagay. Napansin ni Hiraya ang panginginig ng mga kamay nito. Ang 50,000 piso sa loob ng envelope ay parang apoy na pumapaso sa mga kamay ni Hiraya. Ito ay simbolo ng dalawang bagay, ang walang katumbas na kabutihan ng kanyang Tia Dalisay at ang bigat ng kanyang sariling kasinungalingan. Kailangan niya itong maibalik kaagad, ngunit sa paraang hindi pagdududahan. Kinabukasan, muli niyang pinuntahan si Attorney Gabriel Reyes sa opisina nito. Sa pagkakataong ito, mas kalmado na siya, mas desidido. "Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo," sabi niya habang inilalatag ang kanyang plano. "Gusto kong tulungan ang tiyahin ko, pero kailangang manatili akong anonymous." Itinatag nila ang isang kunwaring foundation, ang Gabay Guro Foundation, isang organisasyong naglalayong magbigay ng buwanang tulong pinansyal sa mga retirado at kulang palad na guro. Si Tia Dalisay ang una at nag-iisang benepisyaryo nito sa ngayon. Attorney Reyes ang haharap bilang kinatawan ng foundation, magpapadala ng opisyal na sulat at mag-aayos ng buwanang deposito sa bank account ni Tia Dalisay. 20,000 piso kada buwan, sabi ni Hiraya. Sapat para hindi na niya kailangang mag-alala pa. "Masusunod, Miss Manalastas," sagot ng abogado. May paghanga sa kanyang mga mata. Isang napakabuting plano. Makalipas ang 1 linggo, natanggap ni Tia Dalisay ang sulat. Agad itong tumawag kay Hiraya, umiiyak sa tuwa. "Ija, isang milagro.
May isang foundation na tutulong sa akin buwan-buwan. Hindi ko alam kung paano nila ako nahanap. Ngunit sa likod ng tuwa sa boses nito, may narinig si Hiraya na kakaiba. Isang panginginig, isang takot na hindi maipaliwanag. Talaga po, tiya? Magandang balita po yan. Sagot ni Hiraya, sinusubukang maging masaya. Hindi niyo na po kailangang problemahin ang mga gastusin. Oo, Hija. Salamat sa Diyos, ganting sagot nito. Ngunit tila nagmamadali. O sige na, may gagawin pa ako. Mag-iingat ka palagi. At mabilis nitong ibinaba ang tawag. Kumunot ang noo ni Hiraya. May mali. Kung siya ang nasa kalagayan nito, magtatalon siya sa tuwa at ibabalita ito sa lahat. Pero bakit tila balisa at ninenerbiyos ang kanyang tiyahin? Sa mga sumunod na araw, lalong lumaki ang hinala ni Hiraya. Sinubukan niyang dalawin ang tiyahin, ngunit laging may dahilan ito. Minsan, may sakit daw ito. Minsan naman, wala raw ito sa bahay. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sa isang mall, para magpalipas ng oras at isipin ang mga susunod niyang hakbang, bigla siyang may narinig na pamilyar na boses. Hiraya? Lumingon siya at nakita ang kanyang Kuya Brando, kasama si Celeste, na may bitbit na mga paper bag mula sa mamahaling tindahan. Agad na nag-init ang mga pisngi ni Hiraya, ngunit pinilit niyang kumalma. Tiningnan siya ni Brando mula ulo hanggang paa. May mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Aba, himala. Akala ko ba wala kang trabaho? Mukhang masarap ang buhay tambay Nakakapag-mall ka pa. Nag-a-apply lang ako sa malapit dito, kuya. Nagpapalipas lang ng oras. Mabilis na palusot ni Hiraya. Ngumisi si Brando. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Siguraduhin mo lang. Mahirap na. Baka kung saan-saan ka kumukuha ng pera. Umalis ang mag-asawa. Naramdaman ni Hiraya ang bigat ng mga tingin nila na nakatutok sa kanyang likuran. Alam niyang nagdududa na ang kanyang kapatid. Ang kanyang simpleng eksperimento ay nagiging isang komplikadong laro ng pagtataguan. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, gulong-gulo ang isip. Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Ang bago niyang numero para sa mga confidential na usapan. Si Attorney Reyes. Hello, Attorney. Good evening, Miss Manalastas. Sabi ng abogado sa kabilang linya. May kakaibang seryosong tono sa boses nito. Tumatawag lang ako para sa isang update. Medyo hindi ito pangkaraniwan. Kinabahan si Hiraya. Bakit po, Attorney? May problema po ba? Ang unang financial grant ay naideposito na sa account ng tita mo noong Lunes, gaya ng napag-usapan. Pero nang tiningnan ko ang records ngayon, ang buong 20,000 piso, withdraw niya. Cash, noong Lunes din, sa araw mismo na naideposito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hiraya sa kanyang narinig. Bakit withdrawin ng kanyang tiya Dalisay ang buong halaga sa araw mismo na natanggap niya ito? Para saan? Ang bubong ng bahay nito ay hindi pa rin nasisira. Ang mga bayarin nito ay hindi naman ganoon kalaki. Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang hinala na may kinalaman sa naging reaksyon nito nang tumawag si Brando. Hindi na siya mapakali. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Nag-abang siya sa isang maliit na karinderya sa kanto, malapit sa eskwelahang pinagtuturuan ni Tia Dalisay. Suot ang isang sombrero at malaking salamin para hindi makilala. Hinintay niyang matapos ang klase nito. Bandang hapon, nakita niya itong lumabas, ngunit hindi ito sumakay ng jeep pauwi. Sa halip, naglakad ito patungo sa isang masikip at medyo madilim na eskinita sa likod ng palengke. Isang lugar na iniiwasan ng mga tao kapag mag-isa. Sinundan niya ito maingat na nagtatago sa likod ng mga tao at mga paninda. Huminto si Tia Dalisay sa tapat ng isang lumang bilyaran. May isang lalaking nakatayo roon,
Malaki ang katawan, puno ng tattoo ang mga braso, at may malamig na tingin. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanlaki ang mga mata ni Hiraya nang makita niyang nanginginig na iniabot ng kanyang tiyahin ng isang puting envelope sa lalaki. Kinuha ito ng lalaki, binuksan, at mabilis na binilang ang pera sa loob. Tumango ito. May sinabing ilang salita at saka pumasok sa loob ng bilyaran. Naiwan si Tia Dalisay na nakatayo roon, napahawak sa kanyang dibdib na tila hirap huminga. Pagkatapos ng ilang sandali, mabilis itong naglakad paalis, pabalik sa mataong kalye. Ang mga balikat ay nakakrus na, tila pasan ang buong mundo. Hindi makagalaw si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at pagkalito. Sino ang lalaking yon? Bakit binibigyan siya ng pera ng kanyang tiyahin? Utang ba ito o may mas malalim at mas madilim na dahilan? Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Hiraya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Alam niyang mali. Pero pakiramdam niya ay wala na siyang ibang pagpipilian. Hinintay niyang sumapit ang hating gabi, kung kailan siguradong tulog na ang lahat sa kapitbahayan. Tahimik siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Tia Dalisay. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na kanto, malayo sa bahay. Dahan-dahan siyang naglakad, halos walang imik. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng sarili niyang puso. Ang mga ilaw sa bahay ng kanyang tiyahin ay patay na, maliban sa isang maliit na ilaw sa may sala na nagmumula sa siwang ng bintana. Sa halip na kumatok, dumiretso siya sa likod bahay, sa may hardin. Naalala niya na ang bintana sa kusina ay laging may sira ang trangka. Sa kaunting pag-angat, bumukas ito ng walang ingay. Maingat siyang pumasok sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Madilim at tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala, handang magtago anumang oras. Inaasahan niyang makakita ng kung anong ebidensya, isang sulat, isang resibo, na magbibigay linaw sa kanyang mga tanong. Ngunit ang naabutan niya ay masigit pa roon. Nakaupo si Tia Dalisay sa isang lumang silya, yakap-yakap ang sarili. Hindi ito tulog. Sa kanyang tabi, sa isang maliit na mesa ay ang telepono nito. At habang papalapit si Hiraya, bigla itong umilaw at nag-vibrate. Nagulat si Hiraya at agad na nagtago sa likod ng isang aparador. Sumilip siya mula sa siwang. Nakita niyang kinuha ng kanyang tiyahin ang telepono. Hindi ito nagsalita. Tila naghihintay lang. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula itong magsalita. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Hindi niya naririnig ang boses sa kabilang linya. Ngunit ang mga salita ng kanyang Tia Dalisay ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Hiraya. "Brando? Anak." Dinarinig niyang sabi nito sa telepono. Ang boses ay nanginginig sa takot. "Brando? Anak, naibigay ko na sa kanila ang pera. Yung buong 20,000. Sinabi mong yan na ang huli." Natahimik ito sandali. Nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos, lalo pang nanghina ang boses nito, halos maging isang pakiusap. "Wala na, Brando. Wala na akong maibibigay pa. Maawa ka sa akin. Yung pera na ibinigay sa akin ni Hiraya, naibigay ko na rin sa'yo. Wala na, Brando. Wala nang natira. Pakiusap. Tigilan mo na to." Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Hiraya. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na nagbabantang kumawala. Ang kuya niya, ang sarili niyang kapatid. Hindi lang pala ito makasarili at walang pakialam. Siya ang dahilan ng lahat ng takot na nakikita niya sa mga mata ng kanilang tiyahin. Siya ang anino sa dilim na unti-unting umuubos sa kaisa-isang ilaw sa kanilang pamilya. Ang eksperimento niya ay tapos na, at ang resulta ay isang katotohanang mas masakit at mas karumal-dumal kaysa sa pinakamasama niyang bangungot.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hiraya sa kanyang narinig. Bakit wiwithdrawhin ng kanyang tiya Dalisay ang buong halaga sa araw mismo na natanggap niya ito? Para saan? Ang bubong ng bahay nito ay hindi pa rin nasisira. Ang mga bayarin nito ay hindi naman ganoon kalaki. Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang hinala na may kinalaman sa naging reaksyon nito nang tumawag si Brando. Hindi na siya mapakali. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Nag-abang siya sa isang maliit na karinderya sa kanto, malapit sa eskwelahang pinagtuturuan ni Tia Dalisay. Suot ang isang sombrero at malaking salamin para hindi makilala. Hinintay niyang matapos ang klase nito. Bandang hapon, nakita niya itong lumabas. Ngunit hindi ito sumakay ng jeep pauwi. Sa halip, naglakad ito patungo sa isang masikip at medyo madilim na eskinita sa likod ng palengke. Isang lugar na iniiwasan ng mga tao kapag mag-isa. Sinundan niya ito, maingat na nagtatago sa likod ng mga tao at mga paninda. Huminto si Tia Dalisay sa tapat ng isang lumang bilyaran. May isang lalaking nakatayo roon. Malaki ang katawan, puno ng tattoo ang mga braso, at may malamig na tingin. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanlaki ang mga mata ni Hiraya nang makita niyang nanginginig na iniabot ng kanyang tiyahin ang isang puting envelope sa lalaki. Kinuha ito ng lalaki, binuksan, at mabilis na binilang ang pera sa loob. Tumango ito, may sinabing ilang salita, at saka pumasok sa loob ng bilyaran. Naiwan si Tia Dalisay na nakatayo roon. Napahawak sa kanyang dibdib na tila hirap huminga. Pagkatapos ng ilang sandali, mabilis itong naglakad paalis. Pabalik sa mataong kalye, ang mga balikat ay nakakrus na tila pasan ang buong mundo. Hindi makagalaw si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot at pagkalito. Sino ang lalaking yun? Bakit binibigyan siya ng pera ng kanyang tiyahin? Utang ba ito? O may mas malalim at mas madilim na dahilan? Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Hiraya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Alam niyang mali, pero pakiramdam niya ay wala na siyang ibang pagpipilian. Hinintay niyang sumapit ang hating gabi kung kailan siguradong tulog na ang lahat sa kapitbahayan. Tahimik siyang nagmaneho patungo sa bahay ni Tia Dalisay. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na kanto, malayo sa bahay. Dahan-dahan siyang naglakad, halos walang imik. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng sarili niyang puso. Ang mga ilaw sa bahay ng kanyang tiyahin ay patay na, maliban sa isang maliit na ilaw sa may sala na nagmumula sa siwang ng bintana. Sa halip na kumatok, dumiretso siya sa likod bahay, sa may hardin. Naalala niya na ang bintana sa kusina ay laging may sira ang trangka. Sa kaunting pag-angat, bumukas ito nang walang ingay. Maingat siyang pumasok sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Madilim at tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala, handang magtago anumang oras. Inaasahan niyang makakita ng kung anong ebidensya, isang sulat, isang resibo na magbibigay linaw sa kanyang mga tanong. Ngunit ang naabutan niya ay masigit pa roon. Nakaupo si Tia Dalisay sa isang lumang silya, yakap-yakap ang sarili. Hindi ito tulog. Sa kanyang tabi, sa isang maliit na mesa, ay ang telepono nito. At habang papalapit si Hiraya, bigla itong umilaw at nag-vibrate. Nagulat si Hiraya at agad na nagtago sa likod ng isang aparador. Sumilip siya mula sa siwang. Nakita niyang kinuha ng kanyang tiyahin ang telepono. Hindi ito nagsalita, tila naghihintay lang. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula itong magsalita. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Hindi niya naririnig ang boses sa kabilang linya, ngunit ang mga salita ng kanyang Tia Dalisay ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Hiraya. "Brando? Anak." Narinig niyang sabi nito sa telepono.
Ang boses ay nanginginig sa takot. Naibigay ko na sa kanila ang pera. Yung buong 20,000. Sinabi mong, yan na ang huli. Natahimik ito sandali. Nakikinig sa kabilang linya. Pagkatapos, lalo pang nanghina ang boses nito, halos maging isang pakiusap. Yung pera na ibinigay sa akin ni Hiraya, naibigay ko na rin sa'yo. Wala na, Brando. Wala nang natira. Pakiusap. Tigilan mo na to. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Hiraya. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi na nagbabantang kumawala. Ang kuya niya, ang sarili niyang kapatid. Hindi lang pala ito makasarili at walang pakialam. Siya ang dahilan ng lahat ng takot na nakikita niya sa mga mata ng kanilang tiyahin. Siya ang anino sa dilim na unti-unting umuubos sa kaisa-isang ilaw sa kanilang pamilya. Ang eksperimento niya ay tapos na at ang resulta ay isang katotohanang mas masakit at mas karumal-dumal kaysa sa pinakamasama niyang bangungot. Hindi nakatulog si Hiraya ng gabing iyon. Ang mga salita ng kanyang tiya Dalisay ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Brando, anak, naibigay ko na sa kanila ang pera. Ang galit na unti-unting namuo sa kanyang dibdib ay malamig at matalim. Ang dating lungkot at pagkadismaya ay napalitan na ng isang matibay na determinasyon. Hindi na ito isang simpleng eksperimento. Isa na itong laban para protektahan ang kaisa-isang tao sa pamilya niya na nagpakita ng tunay na pagmamahal. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa bahay ni Tia Dalisay. Wala na siyang suot na salamin o sombrero. Wala nang pagtatago. Pagbukas ng pinto, nagulat ang kanyang tiyahin na makita siya. Lalo na nang makita nito ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hija, anong ginagawa mo rito? May problema ba? Kinakabahang tanong nito. Pumasok si Hiraya at isinara ang pinto. Hinawakan niya ang 2 kamay ng matanda. Malamig ang mga ito at bahagyang nanginginig. Tiya, panimula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Kailangan niyo pong sabihin sa akin ang totoo. Nag-iwas ng tingin si Tia Dalisay. Anong totoo, Hija? Wala akong... Narinig ko po kayo kagabi. Putol ni Hiraya. Narinig ko po ang pag-uusap ninyo ni Kuya Brando sa telepono. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng depensa ni Tia Dalisay. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. At pagkatapos ay bumuhos ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. Napaupo ito sa silya at doon humagulgol na parang isang bata. Lumuhod si Hiraya sa harap nito, hinahaplos ang mga kamay nito. Tiya, pakiusap po. Tulungan niyo po akong tulungan kayo. Ano po ba talaga ang ginagawa ni Kuya? Sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento ni Tia Dalisay ang lahat. Nagsimula ito sa isang maliit na negosyong pinasok ni Brando na nalugi. Para makabawi, umutang ito sa mga nagpapautang na may malalaking tubo. Ngunit sa halip na makabawi, lalo lang itong nabaon sa utang. Nagsimula ang mga paniningil, ang mga banta. Natakot ako, Hira. Umiiyak na, sabi ng matanda. Sinabi niya na kapag hindi siya nakabayad, idadamay daw ng mga tao ang pamilya. Idadamay ka raw nila. Ako. Kaya noong humingi ka sa akin ng tulong, ibinigay ko sa kanya ang pera sa pag-aakalang makakatulong yon. At nang dumating ang tulong mula sa foundation, kinuha niya rin. Pinilit niya ang ako. Bantaan na sasaktan niya ang sarili niya. Nagagawa siya ng gulo. Habang nakikinig, ang puso ni Hiraya ay nagiging bato. Ang kanyang kapatid ay hindi lang pala makasarili. Isa itong manipulator. Isang duwag na gumagamit sa kahinaan ng iba para iligtas ang sarili. Ang sakripisyo ng kanilang tiyahin ay hindi lang pala dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa matinding takot. Tumayo si Hiraya.
Ang galit sa kanyang puso ay malinaw na ngayon. Mayroon na itong direksyon. Mayroon ng target. Niyakap niya ang kanyang tiyahin. Hindi ko po kayo pababayaan, tiya, mariin niyang sabi. Tapos na po ang takot ninyo. Ako na po ang bahala dito. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang Hirayang nagtatago sa likod ng mga lihim. Handa na siyang harapin kung sino man ang kailangang harapin. Habang yakap pa rin niya ang kanyang umiiyak na tiyahin, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito at binasa ang maikling mensahe at parang nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Alam kong may tinatago ka. Magkita tayo. Ikaw lang. Walang pangalan. Ngunit kilalang kilala niya kung kanino galing ang mensahe. Ang text message ay parang isang deklarasyon ng giyera. Hindi na nagulat si Hiraya. Tila ba ito na ang hudyat na hinihintay niya? Sa halip na matakot, isang kakaibang kapanatagan ang kanyang naramdaman. Tapos na ang pagtatago. Oras na para sa pagharap. Nag-reply siya ng isang salita. Saan? Mabilis ang tugon. Ang pangalan ng isang luma at hindi gaanong mataong kapihan sa kabilang bayan. Isang lugar na perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Mag-ingat ka, Hija, sabi ni Tia Dalisay. Bakas pa rin ang takot sa mukha nito habang pinagmamasdan siyang naghahanda para umalis. Huwag po kayong mag-alala, Tia. Kaya ko po ito. Sagot ni Hiraya at sa unang pagkakataon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Bago umalis, binuksan niya ang voice recorder app sa kanyang telepono at maingat na inilagay ito sa bulsa ng kanyang blusa. Pagdating niya sa kapihan, nandoon na si Brando, nakaupo sa isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng lugar. Nakahalukip-kip ito, mayabang ang tindig, at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, bungad nito nang makaupo si Hiraya. Akala ko, hindi ka sisipot. Hindi umimik si Hiraya. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mata. Hinahayaan itong maramdaman ang bigat ng kanyang tingin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Hiraya, sabi ni Brando. Nawala na ang nangiti. Alam kong may pera ka. At hindi lang kakarampot. Nakita ko ang mga bank record ni Tia Dalisay. May foundation? Kalokohan. Walang foundation na bigla na lang mamimigay ng pera. Ikaw yan, hindi ba? Hindi pa rin sumasagot si Hiraya. At yung drama mo na nawalan ka ng trabaho, huwag ako ang lokohin mo. Patuloy nito, tumataas na ang boses. Saan galing ang pera, Hiraya? Mayaman ba ang boyfriend mo? May pinatulan kang matandang mayaman? Sa wakas, nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi mahalaga kung saan galing ang pera, kuya. Mahalaga. Sigaw nito, napatingin ang ilang tao sa kabilang mesa. Mahalaga dahil kailangan ko ng pera. May mga problema ako, mga problemang hindi mo maiintindihan. Mga problemang ikaw mismo ang gumawa? Ganting tanong ni Hiraya, may diin sa bawat salita. Mga problemang idinadamay mo pa si Tia Dalisay? Natigilan si Brando, halatang hindi inaasahan ang direktang sagot. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Ang alam ko, ginagamit mo ang sarili nating kadugo. Tinatakot mo ang isang matandang babae na wala namang ibang ginawa, kundi ang mahalin tayo, sabi ni Hiraya. Unti-unti nang nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang galit. Ngumisi si Brando, isang ngising puno ng kasamaan. Lahat ng tao, may kanya-kanyang paraan para mabuhay. Siya, ginawa niya ang parte niya. Ngayon, ikaw naman. Anong gusto mo? Simple lang, sabi nito, sumandal sa upuan na para bang siya ang may kontrol sa sitwasyon. Kailangan ko ng 5 milyon. Ibigay mo sa akin yan. At titigilan ko na si Tia.
Hindi na ako manggugulo. Ituring mo na lang na bayad sa lahat ng taon na ako ang tumayong kuya at nag-alaga sa'yo. Natawa si Hiraya, isang tawang walang kagalakan. Nag-alaga? Kuya, kailan? Noong ipinagpalit mo ang baon ko para sa sigarilyo mo? O noong hinayaan mo akong mapagalitan para sa mga kasalanan mo? Nawala ang nangisi sa mukha ni Brando. Tumayo ito at idinukwang ang katawan sa mesa. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Hiraya. Huwag mo akong subukan, Hiraya. Pagbabanta nito, mababa at puno ng galit ang boses. Ibigay mo ang pera o sisiguraduhin kong malalaman ng buong pamilya ang ginawa mong panloloko sa amin. Sisirain ko ang pangalan mo at si Tia Dalisay. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya kapag nalaman ng mga pinagkakautangan ko na wala na pala akong mapagkukunan. Iyon na ang huling salita. Isang direktang banta. Tinitigan ni Hiraya ang mukha ng kapatid na halos hindi na niya makilala. Ang dating pagmamahal at respeto ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman niya para dito. Pagkasuklam. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang damit at tiningnan ito mula sa itaas. Makukuha mo ang sagot ko, sabi niya. Ang boses ay kalmado na muli. Sa bahay, kasama ang buong pamilya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis. Sinubukan siyang habulin at hawakan ni Brando sa braso. Ano ang ibig mong sabihin? Mabilis na iwinaksi ni Hiraya ang kamay nito. Sinabi ko na, sa bahay, maghanda ka kuya. Pag-alis sa kapihan, hindi agad umuwi si Hiraya. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay umuugong sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Sisirain ko ang pangalan mo. Baka kung ano pa ang mangyari kay Tia Dalisay. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang nanunuot na takot. Oo, meron siyang recording, isang malakas na ebidensya. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos niyang ilabas iyon? Isang pamilya na minsan nang nabuwag dahil sa pera ay muling magkakagulo. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga pinsan, ang ibang mga tiyahin. Lahat sila ay magkakaroon ng opinyon, magkakaroon ng panunumbat, magkakaroon ng panig-panigan. Ang kapayapaan na pinapangarap niyang bilhin ay mas lalo lang mailap. At si Tia Dalisay, paano kung sa kabila ng lahat, masaktan pa rin ito? Paano kung ituloy ni Brando ang banta nito at ipahamak ang matanda sa mga pinagkakautangan niya? Ang 5 milyon ay kayang-kaya niyang ibigay. Ngunit ang pagbibigay ba noon ang tamang solusyon? O isa lang itong panandaliang lunas na magpapalala lang sa sakit sa katagalan? Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng isang parke. Doon, sa pag-iisa, bumuhos ang lahat ng kanyang pinipigil na emosyon. Napasubsob siya sa manibela at humagulgol. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang taong dapat sana'y kanyang kakampi at protektor ay siya palang pinakamalaki niyang kalaban. Ang 250 milyong piso ay parang isang mabigat na kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Imbis na kalayaan, naging kulungan niya ito. Ang bawat desisyon ay may katumbas na panganib. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa napakanipis na yelo. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay, at tinawagan ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya sa sitwasyong ito. Attorney Reyes! Sabi niya nang sagutin nito ang tawag, ang boses niya ay basag at garalgal. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Miss Manalastas? Anong nangyari? Tanong ng abogado. Maririnig ang pag-aalala sa boses nito. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagharap nila ni Brando, ang mga banta nito, ang planong pagtitipon ng pamilya.
Nasa akin po ang ebidensya, attorney. Pero natatakot po ako. Pag-amin ni Hiraya. Natatakot ako na kung ilalabas ko ang totoo, mas lalo lang gugulo ang lahat. Baka mapahamak si Tia Dalisay. Paano kung ibigay ko na lang ang pera? Paano kung yun na lang ang paraan para matapos na to? Natahimik sandali si Atty. Reyes sa kabilang linya. Nang magsalita ito, ang boses nito ay kalmado, ngunit matatag. Miss Manalastas, Hiraya, pakinggan mo ako. Ang cancer, hindi ginagamot sa pamamagitan ng pagtatakip dito. Lalo lang itong kakalat. Oo, masakit ang operasyon. Magulo. Mag-iiwan ng peklat. Pero yun lang ang paraan para tuluyan itong matanggal at magkaroon ng pagkakataong gumaling. Pero paano po kung huli na ang lahat para sa pamilya ko? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Minsan, malumanay na sagot ng abogado. Para makapagtayo ng isang mas matibay na istruktura, kailangan mo ng tuluyang gibain ang luma. At bulok na. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Hiraya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Ang mga salita ng abogado ay tumagos sa kanyang puso. Gibain ang luma. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na para bang nawala na ang lahat sa kanya. Ang kanyang privacy, ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang pangarap ng isang buong pamilya. Ang natitira na lang ay isang mahirap na desisyon na kailangan niyang panindigan. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kotse. Nakita niya ang isang babaeng pagod. May mga luhang hindi pa natutuyo sa pisngi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may ibang kislap na sa kanyang mga mata. Hindi na ito takot. Hindi na rin ito galit, ito ay katatagan. Alam na niya ang gagawin. Hindi na siya aatras. Haharapin niya ang bukas. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagguho ng lahat ng kanyang dating kilala. Ang bahay ng kanilang mga magulang ay napuno ng isang pamilyar, ngunit hindi komportableng katahimikan. Nandoon silang lahat. Ang kanilang mga magulang na halatang nagtataka. Mga pinsan na nagbubulungan. Si Celeste na may mapagmataas na tingin. Si Tia Dalisay na nakayuko at hindi mapakali. At si Brando na nakaupo sa silya na para bang isang hari, may ngisi sa labi na puno ng pag-aabang. Si Hiraya ang huling dumating. Sa kanyang pagpasok, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Kalmado siya, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Walang bakas, nang Hirayang umiiyak sa kotse kagabi. Mabutit narito na kayong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pumuno sa buong sala. May mahalaga akong sasabihin. Ano ba tong drama mo, Hiraya? Sabi ni Celeste. Hindi maitago ang iritasyon. Kung hihiram ka lang ulit ng pera, sabihin mo na. Hindi siya pinansin ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang kapatid. Noong isang buwan pagpapatuloy niya, sinabi ko sa inyo na nawalan ako ng trabaho at kailangan ko ng tulong. Isa yung kasinungalingan. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Nakita niyang napatingin sa kanya si Tia Dalisay. May pagkalito sa mukha. Ang totoo, sabi ni Hiraya. Huminga siya ng malalim. Ay nanalo ako sa loto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, sumabog ang mga reaksyon. Mga nanlalaking mata, mga nakangangang bibig. Ano? Nauutal na tanong ng kanilang ina. Magkano? Iyon agad ang tanong ng kanilang ama. Si Brando ay natigilan. Ang kanyang mayabang na ngiti ay biglang naglaho, napalitan ng itsurang hindi makapaniwala, na mabilis na naging inggit at galit. 250 milyong piso, sagot ni Hiraya, diretsahan. Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Ngunit bago pa man may makapagsalita ng maayos, itinaas ni Hiraya ang kanyang kamay.
Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag, sabi niya. At muli, ang kanyang mga mata ay bumalik kay Brando. Gumawa ako ng isang eksperimento. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang tutulong sa akin, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal. At sa inyong lahat, tumingin siya kay Tia Dalisay na nagsisimula ng umiyak. Si Tia Dalisay lang ang nag-abot ng tulong ng walang pag-aalinlangan. Isang malaking kalokohan, sigaw ni Brando. Tumayo mula sa kanyang upuan. Niloko mo kami! Pinagmukha mo kaming masama! Talaga ba, kuya? Hamon ni Hiraya. Ang boses ay nanatiling malamig o ipinakita ko lang kung ano talaga ang nasa puso ninyo. Wala kang karapatan. Ako ang walang karapatan. Tanong ni Hiraya. At sa pagkakataong yon, nagsimula ng manginig ang kanyang boses sa galit na matagal niyang kinimkim. Ikaw, kuya, na ginamit ang kabaitan ng sarili nating tiyahin. Ikaw na walang tigil sa paghingi at pagbabanta sa kanya dahil sa mga utang na ikaw mismo ang gumawa. Sinungaling, sigaw ni Brando. Wala kang pruweba. Sigurado ka? Tanong ni Hiraya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Sa isang pindot, ang buong sala ay napuno ng boses ni Brando mula sa recording ng kanilang pag-uusap sa kapihan. Kailangan ko ng 5 milyon. Ibigay mo sa akin yan. At titigilan ko na si Tia. Sisirain ko ang pangalan mo. At si Tia Dalisay. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal sa mukha ng lahat ng naroroon. Napahawak sa bibig ang kanilang ina. Ang kanilang ama ay napaupo. Tila nawalan ng lakas. Si Celeste ay namutla na parang papel. Si Tia Dalisay ay humagulgol na ng tuluyan. Ang katotohanang matagal niyang itinatago ay naibunyag na sa masakit na paraan. Nang matapos ang recording, walang sino man ang makapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ng matanda. Si Brando ay nakatayo lang doon. Ang muka ay nagpapalit-palit mula sa pagkabigla, pagkahiya, at matinding galit. Tiningnan niya si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Pinlano mo to, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Sinira mo ako. Lumapit si Hiraya sa kanya. Ang distansya nila ay isang dangkal na lang. Hindi kita sinira, kuya, sabi niya. At sa unang pagkakataon, isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ikaw ang sumira sa sarili mo at sinira mo ang pagtingin ko sa'yo. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang perang ito, akala ko ay isang biyaya para ayusin ang pamilya natin. Pero ngayon ko naintindihan, hindi nabibili ng pera ang pagmamahal at hindi rin nito kayang ayusin ang isang bagay na matagal nang sira. Tinalikuran niya si Brando at lumapit kay Tia Dalisay. Inalalayan niya itong tumayo. Tara na po, Tia, mahinahon niyang sabi. Umalis na po tayo dito. Walang sino man ang pumigil sa kanila habang naglalakad sila palabas ng pinto, papalayo sa wasak na pamilyang naiwan sa loob. Lumipas ang ilang linggo. Ang alingaungaw ng gabing iyon ay dahan-dahang humupa, ngunit ang lamat na nilikha nito sa pamilya Manalastas ay mananatili magpakailanman. Walang narinig si Hiraya mula kay Brando. Nabalitaan na lang niya mula sa isang pinsan na umalis ito ng bayan kasama si Celeste at ang mga anak nito matapos pagbantaan ng kanilang ama na itatakwil ito. Ang mga magulang niya ay tumawag ng ilang beses. Mga tawag na puno ng awkward na paghingi ng tawad at mga hindi direktang pagtatanong tungkol sa pera. Magalang silang sinagot ni Hiraya, ngunit may isang pader na siyang itinayo. Isang pader na nagsasabing ang pagmamahal at respeto ay kailangan munang patunayan bago maibalik ang tiwala. Ang pera, na dati isang tinik sa kanyang lalamunan, ay ginamit niya ngayon ng may karunungan at layunin. Una,
Binilhan niya si Tia Dalisay ng isang maliit, ngunit magandang bahay sa isang tahimik na subdibisyon, malayo sa mga alaala ng bayan ng Pag-asa. Ang bahay ay may isang malawak na hardin kung saan magkasama silang nagtanim ng mga bagong bulaklak. Isang hapon, habang nagdidilig sila ng mga halaman, nakita ni Hiraya si Tia Dalisay na nakangiti. Isang ngangiting payapa, walang bahid ng takot. Sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na tama ang naging desisyon niya. Sunod, sa tulong ni Attorney Reyes, nagtayo siya ng isang foundation. Isang tunay na foundation. Ipinangalan niya itong Lola Remedios Scholarship Foundation bilang parangal sa kanyang lola na namatay dahil sa pag-aaway sa pera. Ang layunin nito ay magbigay ng scholarship sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante na gustong maging guro, katulad ni Tia Dalisay. Hindi niya pinatawad si Brando. Hindi pa sa ngayon. Siguro darating ang panahon. Pero natutunan niya ang isang mahahalagang aral. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong manatili sa isang sitwasyong nakakasakit. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo sa sarili mo ay ang pag-alis. Isang hapon, nakaupo si Hiraya sa dati niyang paboritong kapihan sa kanto. Nag-iisa, ngunit hindi malungkot. Habang humihigop ng kape, tinitingnan niya ang mga taong nagdaraan. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang laban. Noon, ang pangarap niya ay magkaroon ng sapat na pera para ayusin ang lahat. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang tunay na yaman ay hindi ang kakayahang ayusin ang iba, kundi ang kakayahang ayusin ang sarili. Ito ay ang kapayapaan ng loob na nagmumula sa paggawa ng tama, kahit gaano pa ito kasakit. Ito ay ang pag-alam kung sino ang mga tunay na tao sa buhay mo at ang pag-aalaga sa kanila. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Attorney Reyes. Good news, Miss Hiraya. The first scholar of the Lola Remedios Foundation has been chosen. Isang napakatalinong estudyante mula sa isang public school sa probinsya. Napangiti si Hiraya, nag-reply siya. That's wonderful, attorney. Anong pangalan niya? Pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang sagot ng abogado. Isang salitang nagpatigil sa mundo ni Hiraya at nagdala ng mga luha ng saya sa kanyang mga mata. Ang pangalan po niya ay Dalisay. Tumingala si Hiraya sa langit at sa unang pagkakataon, mula nang manalo siya sa loto, isang tunay at taos-pusong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng pasasalamat, isang ngiti ng pag-asa. Natagpuan na niya. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na yaman. Sa pagtatapos ng ating kwento, ipinapaalala sa atin ang karanasan ni Hiraya na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera, kundi sa tibay ng kanyang puso at sa kabutihan ng kanyang kalooban. Ang pera ay isang kasangkapan lamang. Maaari itong gamitin sa pagbuo, ngunit maaari rin itong gamitin sa pagsira. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaang hindi kayang bilhin, ang pagmamahal na hindi matutumbasan, at ang kakayahang maging ilaw para sa iba, lalo na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng... Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Hiraya. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung meron po kayong gustong marinig na uri ng kwento sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment din. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.